Mga Ginoo, tingnan nyo, ito ang aming pet feeder na mayroong real-time monitoring feature. Malinaw ang kalidad ng video, nasa loob ka man o labas ng bahay, maaari mong masilip ang iyong pusa anumang oras, talagang napaka-convenient. Mukha ngang malinaw ito. At ang lunti ng background, ha ha ha. Sa tingin ko, ang iniintindi ngayon ni President Chu ay hindi lang ang pusa, di ba? Ha ha ha. Paumanhin po sa inyong lahat, ang internet sa bahay ay baka may kaunting problema. Gagawin natin ito. Ang product details ay ipapahanda ko sa assistant ko para sa inyo. Pakidala muna ito sa pag-uwi at pag-uusapan natin ng mas detalyado sa susunod na linggo. Bye, Shue. Nyan ka ba? Buksan mo ang pinto. Mahal, hindi ba sabi mo ngayon ang product presentation at gagabihin ka? Bakit ang aga mong nakauwi? Anong ginagawa mo? Ano bang hinahanap mo? Katatapos ko lang maligo. Puno ng tubig ang sahig. Tingnan mo ang tinatapakan mo. Wala lang, naging maayos ang meeting, pumirma agad ng kontrata ang kliyente, kaya nakauwi ako ng maaga. Hindi pwede, wala pa akong direktang ebidensya. Hindi ko dapat ipakita na may alam na ako. Talaga? Mahal, ang galing mo naman. Kakatapos ko lang maligo. Sige, naintindihan ko. Pupunta na ako agad sa opisina. Mahal kong asawa. Ano ang ibig sabihin ng pangalang ito sa phone mo? Sa kasamahan ko sa department iyan, ang babaeng kasamahan kong si Xiaobai. May urgent na nangyari at hindi niya ako makontak sa WeChat, kaya tumawag siya. Tungkol naman sa name tag, biro-biroan lang kaming mga babae sa pagtawag ng ganyan. Bakit? Pati ba naman iyan ay pakikialaman mo? Sister Xiaoshui, nakita mo ba ang ipinadala kong report sa iyo? Pumunta ka na rito sa opisina ngayon, may bagong hiling ang client. Napaka-urgent nito. Bilisan mong pumunta rito sa opisina. Kailangan na nating ituloy ang trabahong hindi pa natatapos. Sure? Nagpadalos-dalos lang ako kanina. Nadala lang ako ng emosyon. Hindi ko pinag-isipan ng mabuti. Chu Tiangkuo, sa tingin mo ba sa akin ganitong klaseng tao lang ako? Dahil lang sa isang tawag ay pagdududahan mo na ako? Isang taon na tayong kasal, wala ka man lang ba kahit konting tiwala? Sure? Sorry, ako ay... Magbibihis na ako ngayon. Lumabas ka na. Uy, sure? Gabing-gabi na? Ihahatid na kita? Sa opisina? Huwag na. Nararamdaman kong gusto mo lang akong sundan para tingnan kung totoo ngang pupunta ako sa opisina. Magpalamig ka na lang muna ng ulo dito sa bahay. May problema nga kaya talaga sa internet? Pupunta sa opisina para mag-overtime sa ganitong oras, pati ID card niya ay nakalimutang dalhin. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi po sumasagot sa ngayon. Anong nangyayari? Bakit hindi sumasagot ng tawag si Shuer? Mahal ko, bilisan mo. Shuer, anong nangyari? May problema ba? Magsalita ka naman. Mahal ang identity card ko. Pakidala na agad dito. Boses ni Bai Shue iyon? Bakit parang kakaiba? Parang hingal na hingal. Sir, paumanhin po talaga. Kasalukuyang inaayos ang mga elevator na ito. Hindi po muna magagamit ngayon. Gaano katagal? Mga ilang minuto bago matapos. Kailangan pa ng 15 minuto. Baka gusto nyo muna pong maupo rito at maghintay. Hindi na makapaghintay. Sobrang tagal ng 15 minuto. Maghahagdan na lang ako. Ikaw. Bilisan mo pa. Ang boses na iyon, bakit parang boses iyon ni Shuer? Hindi maaari. Talagang hindi maaari. Hoy, iho! Maglilinis pa rito sa bandang ito. Huwag kang tumambay rito. Nakasarado hanggang sa ika-12 palapag, mag-elevator ka na lang paakyat. Huwag kang tumayo riyan.
Sarado na ang itaas hanggang ika-12 palapag. Mag-elevator ka na lang paakyat. Ang mga magkasintahang mahilig sa thrill, araw-araw ko silang nakikita tuwing gabi. Ang hagdanang ito, naging teritoryo na nila para sa kanilang mga date. Mainit talaga ang dugo ng mga kabataan, naiintindihan ko naman, pero hindi dapat lumalabis, hindi ba? Abinata? Pero dahil nakikita kitang mag-isang naglilibot, iniisip mo rin ba ang mga ganoong bagay? Hindi ko kailangan yan at saka may asawa na ako. Hindi pa ba naaayos ang elevator na ito? 15 minuto na ang nakalipas. Mahal, Uncle Liu, anong ginagawa mo rito? At bakit ka galing sa lugar na iyon? Tiang Kuo. Nagkataon lang na pumunta ako rito sa gusaling ito ngayong araw para bumisita sa dati kong kliyente at kaibigan upang pag-usapan ang ilang bagay. oo nga po, sa loob ng opisina ko ay may sirang upuan at gusto ko itong ilabas para itapon na. Kaya lang, laging sira ang elevator at hindi umaakyat. Kaya namang problema ako. Eto ngang nalaman ko na nandito si Uncle Liu sa gusaling ito. Kaya pinatala ko si Uncle Liu na tulungan ako na buhatin ang sirang upuan. Pero nang makarating kami sa may hagdan, may narinig akong ibang mga tao na nag-uusap. Inisip naming nakakaabala kami, kaya lumabas na lang kami agad. Pagkalabas namin ay nakita ka na namin. Ang mga pinagsasabi ninyo? Naniniwala ba kayo sa sarili ninyo? Nagbubuhat ng upuan? Kailangan bang nakabukas ang damit sa pagbubuhat ng upuan? Rinig na rinig ko ang mga ingay doon sa may hagdanan. Iyon pala ay dahil nandito kayo at gumagawa ng ganyang masamang bagay. Maliw ka na ba, Tiang Kuo? Bakit mo sinaktan si Xiaoxiu? Hindi iyon ang iniisip mo. Hindi ang iniisip ko? Ano pala iyon? Tingnan ninyo ang mga itsura ninyong dalawa. Magulo ang mga buhok ninyo, gusot ang mga damit, at basang-basa kayo ng pawis. At kumikilos ng kahina-hinala sa hagdanan. Uncle Liu, sabihin mo sa akin ang totoo, hindi ba? Dapat ko pa bang makita ng harapan na magkayakap kayo sa kama? Ano bang pinagsasabi mo? Malinis ang aming konsensya, nagbuhat lang kami ng upuan, at napagod lang kami sa hagdan. Tiang Kuo, paano mo nagawang isipin ang ganoon tungkol sa akin? Mahal ko, napaka-exiting. Dito ulit tayo sa susunod. O baka? Ang nasa hagdanan kanina ay sila pala iyon? Nasa hagdanan kayo? Ang boses na iyon? Bakit ang tunog noon ay katulad ng narinig ko? Maari kayang nagkamali lang talaga ako? Kuya, ate, tito, wala po kaming ginagawa. Totoo po, wala talaga. Kasi nag-uusap lang kami rito, natakot lang kaming may makakita sa amin. Aalis na po kami. Aalis na kami ngayon din. Chu Tiang Kuo, nagawa mo talagang maghinala na sa hagdanan pa tayo gagagawa ng ganoong bagay. 1 taon na akong kasal sa pamilya mo, pero sa tingin mo ba sa akin ay ganoon na lang ako, 1 taong walang hiya? Wala kang kwenta. Matagal lang magkaibigan ng pamilya natin. Iyan ba ang itinuro ng tatay mo sa'yo? Na kahit hindi mo pa inaalam ang totoo? Sasaktan mo na agad ang asawa mo? Anong sinabi ni Xiaoxiu eh? Anong pagkakamali ang ginawa niya? Bakit mo ginagawa sa kanya ito? Maghiwalay na tayo. Chu Tiang Kuo, makikipagdiborsyo na ako sa iyo. Hindi ko na matitiis ang mga pang-iinsulto mo sa akin. Tingnan mo kung paano mo si Xiaoxiu pinilit sa sitwasyong ito. Nandito lang ako para tulungan siyang magbuhat ng lumang upuan. Pinagpawisan pa ako ng husto. Tapos madudumi pang bagay ang iniisip mo. Chu Tiang Kuo, tao ka pa ba? May puso ka pa ba? Shuer. Sorry ako. Pumunta ako rito para ibigay sa iyo ito. Nagmamadali ka kasing umalis. Naiwan mo ito sa bahay. Hindi ko kailangan iyan. Kunin mo na iyan. Dahil sa paninira mo sa akin ngayon, paano na lang ang sasabihin ng mga tao sa kumpanya sa akin? Ang sapatos na balat na ito. Ikaw ay... Itong sapatos na katad. Kayo, Uncle Liu, saan po ninyo nakuha itong sapatos nyo? Ang sapatos na ito ay bigay ng isang kaibigan.
Pasensya na po, Tito. Hindi ko po talaga sinasadya. Nadulas lang po ang paa ko. Paano ka ba maglakad? Napakalampa mo. Alam mo ba kung saan galing ang sapatos na ito? Espesyal pa itong galing sa Italy at ipinagawa pa sa isang veteranong manggagawa. Pinakamataas na kalidad ng balat ang ginamit dito at bawat tahi ay mabusising ginawa gamit ang kamay. Iisa lang ang ganito sa buong mundo. Alam mo ba kung gaano ko ito iniingatan? Ngayon ko pa lang ito isinuot, tapos sinira mo lang dahil sa pag-apak mo. Ano? Ano po, Tito? Magkano po ba ang dapat naming ibayad? Magbabayad po kami. Tito, walang problema sa $500. Babayaran ko na. $500,000. Hindi pwedeng kulang kahit isang kusing. 500,000? Ikaw, nagbibiro ka ba? Naapakan lang ng minsan, tapos 500,000 na agad? Pag nanakaw na yan ha, tayo, pare-pareho lang tayong nandito sa hagdanan. Naghahanap lang ng konting laro. Kahit hindi tayo magkakilala, hindi mo dapat dinadaya ang kapwa mo. Ganyan ka ba talaga makipag-usap? Sige na, tama na ang away. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Lahat naman tayo ay nagtatrabaho sa iisang gusali at madalas tayong magkita, kaya hindi na kailangan na palalain pa ang sitwasyon. Hindi nyo na kailangang bayaran ang sapatos. Maliit na gasgas lang naman ito. Pag uwi ko sa bahay, pupunasan ko na lang ito ng basahan. Sige na, makaaalis na kayo. Tama. Dahil mukhang hindi nyo naman sinasadya, ako na lang ang bahala sa danyos na ito. Makaaalis na kayo. Pagkatapos ng lahat, nagsasabuatan pala kayong dalawa para takutin ako. Sabi ko na nga ba sa ganyang kaliit na gasgas? Paano magiging $500,000 ang halaga niyan? Sasabihin ko sa iyo, tatawag ako ng 911. Ngayon din. At idedemanda ko kayo sa pangunguwarta sa girlfriend ko. Huwag niyo akong pipigilan. Ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng leksyon. Ipakikita ko sa matandang ito na kaming mga kabataan ay hindi basta-basta nananahimik. Sabihin mo sa akin kung saang kumpanya ka galing. Tingnan mo bukas kung makapagtatrabaho ka pa rito. Sir, pasensya na po talaga sa nangyari ngayong araw. Nakalimutan po kasi niya ang sarili dahil medyo nakainom na siya. Pagkalipas ng ilang araw, ilibre kita ng hapunan, okay lang ba? Oh, sige po. Nakuha ko na ang ID ko. Kailangan ko pang mag-overtime para tapusin ang trabaho. Iuwi mo muna si Uncle Leo. Sige. Sige na, gabi na. Umuwi ka na. Uncle Yu, sa susunod na pupunta ka sa bahay sa gabi, magsabi ka muna ng maaga para makapagsaya tayo. Ano bang pinagsasabi mo? Kailanman ay hindi pa ako pumunta sa bahay mo ng gabi. Dahil ayaw mong magsabi ng totoo, mapipilitan akong pumasok mismo sa loob ng bahay mo para maghanap ng ebidensya. Tiyang ko, bakit hindi ka pa umaalis? Uncle Yu, may bigla lang akong naisip. May ilang bagay tungkol sa management ng kumpanya na hindi ko mapagdesisyunan kaya gusto sana kitang konsultahin. Total, kasama mo naman si Papa na nagpatakbo ng kumpanya ng maraming taon. Mas may karanasan ka kaysa sa akin. Kung sinabi ko ba ng maaga, paghahandaan mo ang pagwasak ng mga ebidensya? Maupo ka muna, ipapagluto kita ng tsa. Ang kulay at tekstura ng balahibo ng pusa na ito, bakit katulad ng sa aming si Xiaobao? Sige na, ano bang problema sa kumpanya ang gumugulo sa isip mo? Hindi naman apura ang tungkol sa kumpanya. Mamaya na natin pag-usapan yan. Uncle Yu, kailan pa kayo nagsimulang mag-alaga ng pusa? Sa natatandaan ko po, dati ay wala kayong hilig sa mga ganitong uri ng hayop. Kailan pa ako nag-alaga ng pusa? Kamakailan lang, sa labas ng gusali, may ilang itim na pusang gala at minsan may matatapang na isa o dalawa ang sumasama sa loob para makahingi ng makakain. Maagang nawala ang papa mo, ang pagpapakain sa mga pusang gala ang pampalipas oras ko. Liu Shixen, ang sabi niyo na mga pusang gala sa baba, pawang mga kulay itim lahat? Wala bang ibang kulay? Tama, hindi ko rin alam kung bakit, pero lahat ng pakalakala sa baba ay itim na pusang gala, walang kahit anong ibang kulay. Tingnan mo yung bakas ng pagkakasulog. Noong isang araw lang yan, may isang itim na pusang naitumba ang basong may tubig kaya natapon. Kahit anong punas ko, hindi matanggal, pero mukhang may-ari ang itim na pusang yon. Hindi ko rin alam kung bakit gustong-gusto niyang pumunta rito para magnakaw ng pagkain. Baka dahil kahit ang pusang may-ari ay likas na mahilig magtaksil. Tiyang ko, tao lang din naman si Uncle Liu. At paminsan-minsan, kailangan din niyang sapatan ang kanyang pangangailangan. Noong araw na yun, nagmamadali ang kasama niya, kaya nakalimutan itong dalhin. Uncle Liu, naalala ko po na sa bahay,
ay mayroon pa pala akong dapat asikasuhin. Una na po ako. Sure? Bakit ka bumili ng ganitong klaseng underwear? Ay, nalaman mo na pala. Hindi ba't palagi mong sinasabi na gusto mo nang magkaroon ng baby? Na naisip ko kasi, na baka makatulong ito sa paggawa ng mood. May 7 itong kulay. Iba-ibang kulay araw-araw. At baka sa paraang ito, ay magbunga na at magka-baby na tayo. Ang husay mo talagang magplano, sure. Pero tanging ang asul na kulay lang ang wala rito. Walang hiya ka, Baishue. Ginawa mo nga talaga. Pinagtaksilan mo ako. Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Yung nakita ko dati, yung binili mong bagong damit, may kulay asul doon. Bakit hindi ko nakikitang suot mo yon? Ah, yung sinasabi mo ba? Gusto ko sana itong isukat bago maligo. Kaya lang hindi ko alam kung saan sumabit yung disenyo. Napunit ng kaunti, kaya itinapon ko na lang. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Dahil ganyan, wag mo akong sisihin kung ibubunyag ko ang totoo. Bakit? Ano iyon? Wala naman, tinatanong ko lang. Sayang naman, bagay pa naman sa iyo ang kulay na iyon. Swear? Hindi ba't sinabi mo noon na gusto mong bumili ng unit doon sa malapit sa kumpanya? Bakit mo biglang tinanong yan? Ibig bang sabihin nito? Tama, nakapili na ako ng isang unit at binili ko na ito para sa iyo. Mahal ko. Totoo ba? Napakabait mo talaga. Gagawa ako ng pagkakataon para sa inyo. Siguraduhin niyong hindi niyo ako bibiguin. Mahal, napakabait mo talaga sa akin. Ang apartment na ito mula sa opisina ay 5 minutong lakad lang. Kaya simula ngayon tuwing tanghalian ay makakauwi na ako para magpahinga. Basta gusto mo, ayos lang. Siya nga pala, bukas ay kailangan kong pumunta sa ibang lugar para sa isang business trip. Mga 3 o 4 na araw siguro bago ako makabalik. Bakit biglaan yata ang business trip na iyan? Hindi mo nabanggit sa akin noon. Biglaan ang desisyon, isa itong malaking kliyente, kaya kailangan ako mismo ang pumunta doon. Mamimiss mo ba ako? Siyempre naman, kapag wala ka sa bahay, ay wala nang saysay ang pag-iisa ko. Paalis na ang oras, kailangan ko nang pumunta sa airport. Bumalik ka na sa trabaho. Mabuti na lang at nakapaglagay na ako ng maaga ng mga automatic feeder sa bagong apartment. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan pa kayo magtatago. Nakaalis na siya. Punta ka na rito ngayon, hihintayin kita sa loob ng bahay. Sinasabi ko na nga ba, may ibang tao. May tao nga dito. Baishue, humanda ka sa akin. Binili ko lang sa daan. Mga paborito niyang kakanin, dinala ko ito para sa mga emergency. Sakaling bigla siyang bumalik, may idadahilan tayo. Buti na lang at naging mapagmatiyag ka. Ang suot mong iyan, sinadya mo ba iyan para sa akin? Sino pa ba ang gagawan ko niyan kundi ikaw? Sa mga panahong ito, dapat mo akong pawiin at pasayahin. Walang problema. Hindi kaya may nakatagong kamera ang bagay na iyan? Meron naman, sabi ni Chutiang Ku ay maaari nating makita sa real time ang Xiaobao. Mas mabuti nang maging maingat. Anong nangyayari? Nalaman na ba nila?
Kailangan ba talagang maging ganyan kaingat? Hindi ba't naka-business trip siya? Wala namang masama kung magiging maingat tayo. Sigurado ka bang wala na siya? Ako mismo ang naghatid sa kanya sa sasakyan, pinanood ko pa ang pag-alis niya. Kung ganoon, magsimula na tayo, babe. Baishue, ang lakas ng loob mong talikuran ako. Tiangku, oh. Hindi ba dapat nasa business trip ka? Bakit bigla kang nakabalik? Mahal, bakit ka nakabalik? Hindi ba't sabi mo may business trip ka? Uncle Yu, bakit ka nandito? Bakit hindi ka na natili sa bahay nyo at tumakbo ka pa rito? At isa pa, bakit ang jacket mo ay nakasampay kay Xiaobao sa automatic feeder nito? Napakainit kasi noong pumasok ako, kaya naisampay ko lang dyan. At saka, narinig ko kasi na lumipat na kayo sa bagong apartment. Naisip ko lang na bisitahin kayo kung sakaling may kailangan kayong tulong. Bilang mas nakatatanda sa inyo, ang pagmamalasakit sa mas bata sa akin, hindi ba nararapat lang iyon? Mahal, pakinggan mo ang sinasabi ni Uncle Liu, napakamaalalahanin niya. Bakit ganyan agad ang hitsura mo pagpasok, na parang may ginawa siyang masama? Mabuti ang intensyon niyang bisitahin tayo, para na rin magtanong kung mayroon bang kailangang ayusin o kailangang palitan sa bahay. Pero ikaw, kung makapagsalita ka parang nag-i-interrogate ng kriminal. Bakit? Hindi ba ako pwedeng magtanong? Tanong lang ba iyon? Ang talim ng tingin mo, na parang may ginagawa kaming masama ni Uncle Liu, na parang may itinatago kaming sikreto. Hindi ba pwedeng magtanong man lang ako? Sa tingin mo ba ay nagtatanong ka lang? Ang talim ng tingin mo, para bang kami ni Uncle Liu ay nagtatago sa kwarto at gumagawa ng masamang bagay? Chutian ko o, asawa mo na ako. Hindi mo pa ba alam kung anong klase akong tao? Bakit mo ako pinagdududahan ng ganito? Kapag kumalat ang ganitong usapan, paano na ako haharap sa ibang tao? Saan ko pa ilalagay ang mukha ko? Tiangku, oh. Naiintindihan kita. Masyadong stressful sa kumpanya lately, kaya baka hindi maganda ang mood mo at madaling mag-isip ng kung ano-ano. Pero isipin mo ito, matalik akong kaibigan ng tatay mo noong nabubuhay pa siya at si Xiaoxue ang asawa mo? Paano namin magagawa ang ganitong mga bagay? Pasensya na po, Uncle Liu. Masyado lang akong naging sensitibo. Maraming inaasikaso sa kumpanya, medyo magulo lang ang isip ko. Mabuti at alam mo yan. Huwag mo na ulit akong pagdududahan ng ganyan. Nasasaktan ako. Hello? Sige, naintindihan ko. Pupunta na ako ngayon din. May emergency sa kumpanya, kailangan kong pumunta doon. Anong nangyari? Karaniwang suplado si Xiaobao. Maliban sa akin at kay Baishue, sa mga hindi naman niya kilala ay lagi siyang lumalayo. Hindi ko kailanman nakitang si Xiaobao ay naging ganito kalapit sa kahit kanino. Huwag mong sabihing, Uncle Liu, bakit napakalapit sa iyo ni Xiaobao? Hindi naman siya ganito dati. Tungkol diyan. Marahil dahil nitong hapon ay nangisda ako, kaya amoy isda ang katawan ko. Alam mo naman ang pusa, lalapit talaga sila kapag nakaamoy ng lansa. Bakit kailangang magtaka doon? Xiaobao, halika rito. Huwag kang maglikot. Nangisda po kayo ngayong araw? Saan po kayo nangisda? Sa reservoir ng Chengxi po. Wala akong magawa kaninang umaga, kaya nagyaya ako ng ilang matatandang kaibigan na sumama. Buong hapon akong nandoon, pero wala man lang akong nahuling isa. Nasayang lang ang pagod ko. Noong pabalik na ako, naisip ko na yamang madadaanan ko naman ang inyo. Ay pumasok muna ako para tingnan ang bisikleta. Galing kayo sa reservoir ng Chengxi at nadadaan ng amin? Ang Chengxi ay nasa kanluran at ang bahay namin ay nasa silangan ng lungsod. Parang mali yata ang direksyon nyo. Nako, tingnan mo itong ulo ko. Nagkamali pala ako ng nasabi. Dahil sa katandaan, hindi ko na matandaan kung saan ang hilaga o timog. Sa reservoir ng Chengdong po iyon. Sige na, tama na yan. Wala na ngang nahuling isda, nagmukha pa akong kahina-hinala. May trabaho ka pa sa kumpanya mo, bilisan mo na at asikasuhin niyon. Kailangan ko na ring umuwi. Hindi ko na iistorbohin kayong mag-asawa. May gagawin ka sa kumpanya mo, sige na, magtrabaho ka na. Kailangan ko na ring umuwi. Hindi ko na kayo kailangang istorbohin pang mag-asawa. Tiangku, oh, alam kong nahihirapan ka, pero huwag mo namang masyadong pilitin ang sarili mo. Sabihin mo lang sa akin kung may problema, tutulungan ka ni Tito. At saka ituring mo ng maayos si Xiaoxue. Hindi naging madali para sa dalagang iyon ang mapunta sa pamilya nyo. Mahal, wag mo na iyong isipin. Pasyal lang ang pakay ni Uncle Liu dito. Huwag kang masyadong praning. Sabi niya,
ay pupunta siya sa East City Reservoir para mamingwit? Niniwala ka ba roon? Bakit naman ako hindi maniniwala? Retirado na siya at wala nang ginagawa. Ano namang masama sa pamingwit ng isda? Sabi niya buong umaga siyang nangingisda, na malagi siya doon buong umaga, dapat ay nangangamoy pawis siya at malansa ang amoy. Amuyin mo nga siya. May amoy ba siyang ganoon? Chutiyang ko, kailan ka ba titigil? Nakaalis na siya, pero pinag-iisipan mo pa rin iyan hanggang ngayon. Talaga bang hindi ka mapapakali hanggang hindi mo ako tinatapos? Chu, Tiangko, ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Nagulat mo ako. Alam mo ba yon? Tinatanong kita. Yung gamit na proteksyon sa basurahan, saan galing yon? Anong proteksyon? Ano bang sinasabi mo? Sumunod ka sa akin at tingnan mo. Ano ito? Sabihin mo sa akin, ano ito? Hay naku, Chu Tiangko, nababaliw ka na ba? Sinasabi mong proteksyon to. Tingnan mo. Tingnan mong mabuti. Anong nakasulat dito? Sige, basahin mo para sa akin. Gloving para sa fried chicken. Ito yung binili kong fried chicken kanina. Akala ko ba may business trip ka? Kasi naisip ko na wala ka naman sa bahay, kaya kumain na lang ako ng kung ano-ano. Tingnan mo nang mabuti. Paano naging gamit na pang proteksyon yan? Chu Tiangko, ano bang problema mo? Nababaliw ka na ba? Guwantes lang ito para sa fried chicken. Paano mo ito napagkamalang gamit na pang proteksyon? Chu Tiangko, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kahit isang simpleng guwantes na pagkakamalan mong marumi. Siguro araw-araw mo lang iniisip ang mga ganyang bagay. Bumili lang ako ng fried chicken para kumain, pero nakuha mo pa ring maggawa ng kwento tungkol sa panloloko? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Nagkamali lang ako ng tingin. Nagkamali ka lang ng tingin. Pero dahil doon, pagbibintangan mo na lang ako ng basta-basta? Noong narito si Uncle Liu kanina, napakasarkastiko ng pananalita mo. Sa harap pa talaga niya, tinatanong mo kung bakit siya nandito. Pati kay Xiaobao, tinatanong mo kung bakit napakalapit niya sa kanya. Alam mo ba, siguradong masama ang loob ni Uncle Liu pag uwi niya. Ngayong wala na siya, hinalungkat mo pa yung basurahan, at nang may nakuha kang guwantes, napagkamalan mo agad na masama. Chu Tiangko. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kailangan mo ba talaga akong pahirapan bago ka makontento? Swear? Sorry na? Talagang nagkamali lang ako ng tingin. Biglang nagdilim ang paningin ko, hindi ko lang natingnan, nang maigi at... Huwag mo akong hahawakan. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba't hindi ka naniniwala sa akin? Sige. Ipakikita ko sa iyo. Ngayong araw ay ipakikita ko ng malinaw sa iyo kung nagsisinungaling ba talaga ako o hindi. Tingnan mo. Idilat mo nang mabuti ang mga mata mo at tingnan mo. Nang bumalik ka, katatapos ko lang kumain at nagliligpit, hindi ko pa nga natatapos hugasan ang mga plato. Swear. Pasensya na talaga. Masyadong naging sensitibo lang ako, hindi na mauulit sa susunod. Lagi mo namang sinasabi na hindi na mauulit, pero lagi mo pa rin ginagawa. Noong huling beses doon sa hagdanan, noong sinampal mo ako, nagtiis ako. Nang pumunta rito sa bahay si Uncle Liu, puro ka na naman sarkasmo at nagtiis ulit ako. Ngayon pati ang isang guwantes ay napagkamalan mong balot ng proteksyon. Chu Tiangko, tao rin ako, may puso rin ako, at nasasaktan din ako. Paano mo ako mapagtitiisan pa? Bai Shue, ang cellphone mo? Nakita mo pala. Nung makikita, iyong record ng delivery, nakita ko na. Maling-mali talaga ang akala ko sa'yo. Pasensya na, naging sobra ako ngayong araw. Tiangko, ako. Sige na, huwag na natin pag-usapan iyon. Gabi na. Hindi na muna ako aalis ngayong gabi, dito na muna ako matutulog. At bukas na lang babalik sa kumpanya para ayusin ang mga gulo roon. Tawatawag na lang ako sa kanila mamaya para magsabi. Hindi ka na.
Galit? Anong silbi ng pagkagalit ko? Maling-mali ang pagkakita ko. Pinagbintangan pa kita. May mukha pa ba akong ihaharap para magalit? Ang totoo niyan, nakokonsensya ako sa iyo. Sobrang stress ko kasi sa trabaho. Kung ano-ano nang hinala ko, pasensya na akong nasaktan kita. Tahan na. Baka mamaga ang mga mata mo. Pagdating ng bukas, baka pagtawanan ka pa ng mga kasamahan natin sa kumpanya. Bakit kanina? Anong mayroon kanina? Muntik na akong mahimatay sa takot sa pesting glove na iyan para sa manok. Akala ko tuloy ay may nahuli na ako. Sige na, tama na yan. Pumunta ka na sa banyo at maligo. Aayusin ko lang itong sala. Kayo? Nagdadayaan na pala kayo noon pa. Bai Shue, Liu Shixin. Ngayon, tignan ko lang kung paano pa kayo makakatakas. Sige na, halika na. Tiangkuo. Nabalitaan ko ang kumpanya nyo. Maganda ang negosyo nyo ngayong taon. Maganda. Salamat po sa tulong nyo. Maayos naman po. Sige, kain tayo. Tiangkuo. Balita namin ang kumpanya nyo ay maayos ang takbo ng negosyo ngayong taon. Dahil po sa inyo, mga nakatatanda, ayos naman po. Si Zhao Shue naman. Kumusta ang trabaho mo? Mabuti naman po. Medyo busy lang po ngayong dulo ng taon. Tiangkuo. Halika, gusto kitang alayan ng toast. Nagpakahirap ka ngayong taon at napatakbo mo ng maayos ang kumpanya. Uncle Liu, huwag po kayong mahiya. Obligasyon ko po ito. Tiangkuo, medyo matagal na rin kayong kasal. Kailan nyo babalak magkaanak? Huwag po tayong magmadali. Hayaan na lang nating mangyari iyon ng kusa. Bakit hindi ka nagmamadali? Ganito na ang edad ko at naghihintay na akong makarga ang magiging anak ni Tiangkuo. Dapat kang magmadali. Uncle Liu, kumain po muna kayo. Sige. Talagang napakaalalahanin ng mga babae. Uncle Liu, kumain na po kayo. Sige. Iba talaga kapag babae ang nag-aasikaso, napaka-asikaso mo. Xiao Oxue, hindi ba't sinabi mong naghanda ka ng isang video para sa pagbati? Ipakita mo na yan, para makita nating lahat. Tama. Muntik ko nang malimutan. Sinadya ko talagang i-edit ang video na ito para batiin ang lahat ng manigong bagong taon. Napaka-asikaso mo talaga, Xiao Shu. Ang ganda ng pagkaka-edit. Bilis, pabalik na siya. Anong ikinakatakot mo? Hindi ba't nasa business trip siya? Ito, anong ibig sabihin nito? Hindi ito ang video na inihanda ko. Hala, anong nangyayari? Ano ito? Hindi ba si Xiao Shui yun at? Hindi ba sina Xiao Shui? At Hindi iyan totoo. Hindi ganoon ang nangyari. Peke ang video na iyon. Ito ay, ang mga tao sa videong ito, sina Xiao Shue at si Kuya Liu. Diyos ko po, sina Kuya Liu at Bai Shue, nagawa nila ang ganitong klaseng bagay. ang walang hiya nila. Tiangkuo, maniwala ka sa akin. Peke ang videong iyon. May gustong manira sa akin. Makinig kayo sa akin, peke ang videong ito.
Sobrante na ang teknolohiya ng AI ngayon. Anong klaseng video ba ang hindi kayang gawin? Siguradong gumamit ang isang tao ng AI face swap para sadyang sirain kami ni Xiao Shue. AI face swap? Opo, pinalitan ang aming mga mukha at inilagay sa ibang tao. Marami ng ganitong balita sa internet. Hindi ba kayo nanonood ng balita? Parang may ganoon nga silang teknolohiya. Siguradong may naiinggit dahil maayos ang samahan ng pamilya Chu at Liu at sadyang nanggugulo sa handaan para ipahiya ang pamilya namin. Tiang Kuo, hindi ba iyon ang totoo? Uncle Liu, ako po ba ang tinatanong nyo? Oo, ikaw ang tinatanong ko. Ikaw ang mas nakakaalam sa nangyayari. Ang husay na pala talaga ng AI technology, halos parang totoo na ang kinalalabasan. Ang galing naman ng teknolohiya ng AI na ito. Talagang kamukhang kamukha nito ang totoo. Oo nga, kung hindi pa ito sinabi ni Kuya Liu kanina, akala ko talaga ay... Sige na. Bagong taon ngayon. Huwag nating hayaang masira ang mood natin sa ganitong bagay. Maupo na ang lahat at magpatuloy sa pagkain. Sandali lang. Tiang Kuo, anong nangyayari? Uncle Liu, hindi AI ang video na ito. Ano? Anong sinabi mo? Sinasabi ko na totoo ang video na ito? Hindi ito AI na pinalitan ng mukha. Ako mismo ang nakakuha nito mula sa cellphone ni Bai Xue. Tiang Kuo, ano bang ibig mong sabihin? Chu Tiang Kuo, anong pinagsasabi mo? Tiang Kuo, baka naman marami ka nang nainom? Huwag ka namang magbiro ng ganyan ngayong bagong taon. Hindi ako nakainom at hindi rin ako nagbibiro. Ang video na ito ay kinuha ko ngayong gabi bago tayo kumain habang hindi nakatingin si Bai Xue at ni-screen project ko gamit ang cellphone niya. Hindi lang ito ang nasa cellphone niya. Mayroon pang 30 litrato doon at nangyayari na ito sa loob ng 1 buwan. Diyos ko po. Ibig sabihin, totoo nga na sila. Chu Tiang Kuo, ginagawa mo lang akong masama. Sinasadya mo talagang ipahiya ako. Dito sa harap ng pamilya. Chu Tiang Kuo, baliw ka na ba? Tito mo ako? At ako ang matalik na kaibigan ng tatay mo noong nabubuhay pa siya, tapos gagamit ka pa ng peking AI para lang gawan kami ng kwento ng asawa mo. Hindi ang gawa-gawa. Hindi gawa-gawa? Kung ganoon, saan galing ang video na yon? Ikaw na rin ang nagsabi na galing iyon sa cellphone ni Xiao Shue. Pinakialaman mo ang cellphone niya kanina? Siguradong pinalitan mo iyon ng peking video? Tiang Kuo, ano ba talaga ang nangyayari dito? Oo nga, ipaliwanag mo sa amin. Siguro ay hindi nyo pa alam. Nitong mga nakaraang araw ay si Tiang Kuo ay masyadong praning at pinaghihinalaan niyang nagloloko si Xiao Shue. Noong nakaraan sa hagdanan ng kumpanya, mismo niyang nakitang si Xiao Shue ay kasama kong lumabas mula sa hagdanan, kaya iginiit niyang may relasyon kaming dalawa at sinaktan pa niya si Xiao Shue. Sinaktan ng asawa? Tiang Kuo, bakit mo nagawa iyon? Palagi siyang naghihinala sa akin. Sinisilip ang cellphone ko at naglagay pa ng kamera sa loob ng bahay. Kahit makipag-usap lang ako sa mga katrabaho kong lalaki, pag uwi namin ay agad niya akong tatanungin. Kahit ako na tito niya ay hindi pinalampas. Noong huling bumisita ako sa bahay nila, kung ano-ano na ang itinanong niya sa akin na parang kami ng asawa niya ay may itinatagong kalaswaan. Tiyan ko, sobra na ang ginagawa mo. Maaga kang naulila sa tatay. Si Uncle Liu lang ang nagturo sa iyo ng tamang asal. Tapos paghihinalaan mo pa siya. Tiyan ko, alam kong maaga kang nawala ng ama, kaya siguro ay hindi ka mapalagay. Pero hindi dapat ganyan ang ginagawa mo. Paghihinalaan mo si Xiao Xu at pati ako, tapos gagamit ka pa ng AI para manira at pagbintangan kami, hayaang ang lahat ang humuha sa ginawa mo. Tama ba ang ginagawa mo bilang tao? Uncle Liu, hindi ko po sinisisi si Tiang Kuo. Ginawa niya lang iyon dahil mahal na mahal niya ako. Xiao Oxue, napakabait mo talagang tao. Napakaswerte na mapabilang ni Xiao Shue ang babaeng ito sa pamilya. Tiang Kuo, bilisan mo at humingi ka ng tawad kina Kuya Liu at Xiao Xu. Ang husay niyo namang umarte. Anong sinabi mo? Pasok na kayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Fang Te, at ito naman ang girlfriend kong si Kiao Ying. Anong ginagawa niyo rito? Ang dalawang ito ay ang mga saksi ko. Saksi? Saksi para saan? Saksi kung ikaw at si Bai Xue ay may itinatagong relasyon talaga. Kasi, noong nakaraang buwan sa hagdanan ng Bai Corporation, kaming dalawa ay may ginagawang pribadong bagay. Aray, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Noong lumabas kami sa may hagdanan, tamang-tama na nakita namin ang 3 taong ito na nakatayo sa may koridor. Noon pong oras na yon, itong lalaking ito, napakasama ng hitsura ng mukha niya. Ang magandang babae naman ay nakatakip ang mukha, habang ang lalaking ito naman ay dinuduro ang kuya at pinapagalitan. At pagkatapos, anong nangyari? Pagkatapos? Pagkatapos noon ay umalis na kami. Pero noong papaalis na kami, narinig kong nagsalita. Yung babae, hiwalayan na. Noong oras na yon, sinabi ko pa sa boyfriend ko kung bakit may mga taong nag-aaway sa tapat ng hagdan. Dahil lang doon, pag-aaway sa tapat ng hagdan, anong mapapatunayan yan? Huwag kang magmadali. Mayroon pa.
Ito ang phone ni Bai Shue, screenshot ng record ng usapan nila sa WeChat ng kanyang matalik na kaibigan. Kami na nung lalaki, mas maalaga siya kumpara kay Tiang Kuo. Alam niya kung paano maglambing, hindi gaya ni Chu Tiang Kuo, na wala nang inisip kundi trabaho maghapon. Pumunta uli ako sa bahay niya ngayon, pinaglabas niya ako ng pagkain, at binilhan pa ako ng regalo para sa gabi. Sino yung tinutukoy niya? Si Uncle Liu. Ano sa tingin mo? Puro ka imbento? Peke rin ang screenshot na yan. Pangte, sabihin mo uli, noong araw na yun sa tapat ng hagdan, ano pa ang nakita ninyo? Ang totoo niyan, bago kami pumasok, may naririnig kaming ingay sa taas. Parang kakaibang ingay yon. Pero hindi na namin pinansin. Akala namin na ibang magkasintahan lang. Tama, nakita at narinig ko rin yon. Tapos noong lumabas kami, paakyat itong mama mula sa ibaba. Masamang-masama ang kaniyang itsura. Nakarinig ng ingay? Anong ingay ang narinig ninyo? Sa tingin nyo ba magagamit kayo na testigo? Uncle, huwag kang masyadong mainit. May sasabihin pa ako. Noong araw na yon, natapakan ng girlfriend ko ang sapatos mo. Pinabayad mo kami ng $500,000. Kulay dark brown, yung sapatos. Gawa pa sa Italy. Na iisa lang ang katulad sa buong mundo. Sabi mo pa, unang beses mo palang iyong isusuot. Nung bumalik kami, lalo kaming naghinala. Parang nakita na namin ang sapatos na yon sa kung saan. Nakaalala na ako pagkatapos, na noong isang beses, nasa parking lot kami, nakita naming sumakay ang babaeng ito sa isang kotse, at ang suot na sapatos ng driver ay kapareho ng sapatos niyo. Sinabi ko pa nga sa boyfriend ko noon na napakaganda ng sapatos na iyon. Kaya tandang-tanda namin ito. Kung ganoon, ibig sabihin ay, matagal na silang... Diyos ko, Ikaw? Nagsisinungaling kayong lahat. Magkano ang ibinayad sa inyo ni Chu Tiang Kuo? Sir, totoo pong wala silang ibinayad sa akin. Noong araw na iyon sa hagdanan, maliwanag na may ginagawa kayong dalawa. Halos kami pa ang mapagbintangan. Naparito kami para linawin ang lahat ngayon. At saka, tungkol sa sapatos, hindi kami nagsisinungaling. Tiyak na nahuli iyon ng CCTV sa parking lot. Imbestigahan niyo pa kung hindi kayo naniniwala. Liu Shixin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Chu Tiang Kuo, niloloko mo ako. Sinasadya mong ibili ako ng apartment. Sinasadya mong sabihing nasa business trip ka. Sinasadya mong magkabit ng mga kamera. Sinasadya mong nakawin ng mga litrato sa cellphone ko. Mula pa sa umpisa ay binalak mo na akong linlangin. Kung hindi kita pinlano, aamin ka ba? Binigyan kita ng pagkakataon. Noong huling beses sa bahay, ang condom na iyon, nagsinungaling ka at sinabing guantes lang iyon, ang mga litrato sa cellphone mo, akala mo ba hindi ko nakita? Nagkunwari akong walang alam at nanatili ako roon para matulog. Akala mo siguro ay pinatawad na kita, tama ba? Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para makita ng lahat ng malinaw kung anong klase kayong mga tao. Chu Tiang Kuo, nakakatanda mo ako. Alam mo pala na nakakatanda kita. Maagang nawala ang papa ko. Marami kang itinuro sa akin. Ginawa kitang inspirasyon. Tinuring kitang pinakamalapit sa akin. Pero ano ang kinalabasan? Niloko mo ako kasama ang asawa ko. Mga kamag-anak, bisperas ngayon ng bagong taon, hindi sana ito ang tamang oras para sabihin ito. Pero ayoko na pong magtiis. Nandito ang lahat ng ebidensya. Mga message sa chat, litrato, at mga testigo. Kung hindi po kayo naniniwala, tingnan niyo po ng kusa. Tiang Kuo, nagkamali kami ng hinala sa iyo. Kuya Liu, paano mo nagawa ang bagay na ito? wala kang hiya. Isa kang malaking kahihiyan. Nakakadismaya talaga. Ang kasunduan sa diborsyo, ipapadala ko na lang sa abogado. Tungkol sa kumpanya, Uncle Liu, huwag ka na ring makialam. Fangte, pwede na kayong umalis. Chu Tiang Kuo, bumalik ka rito. Tiang Kuo. Nagsusumamo ang tito sa iyo. Patawarin mo ako kahit sa pagkakataong ito lang. Hindi ko kayang mawala ang kumpanya. Hindi lang tungkol sa kumpanya, pag-uusapan ko rin ang tungkol sa ating diborsyo. Tiang Kuo. Alam na po ng tito na mali ako. Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Kuya Liu, huwag kang gumanyan. Anong silbi ng pagluhod ngayon? Simula sa araw na ito, hindi na kita tito. At wala ring kapatid na katulad mo ang tatay ko. Bai Shue, bukas na bukas din, magdidiborsyo tayo. Ayoko. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil mo. Papatibayin ng korte ang ating diborsyo. Chu Tiang Kuo, hinding-hindi mangyayari iyan. 1 taon pa lang tayong kasal, tapos hihiwalayan mo lang ako basta-basta. Ma, sa wakas ay nandito ka na. Chu Tiang Kuo. Kung gusto mong makipagdiborsyo, ayos lang.
Ibigay mo ang kalahati ng yaman mo sa anak ko. Nagtaksil siya, tapos bibigyan ko siya ng kalahati ng yaman ko? Nananaginip po ba kayo? Kung ganoon ay wag mong asahang makikipaghiwalay siya. Chu Tiankuo, paano kung sasabihin kong buntis ako? Buntis? Xiao Shue, buntis ka? Ma, bala ko po talagang sabihin sa inyo pagkatapos ng bagong taon. Mabuti naman, napakahusay. Maging lola na rin ako sa wakas. Chu Tiankuo, narinig mo ba? Dala ng anak ko ang magiging apo ng mga pamilyang Chu. Gusto mo pa bang makipaghiwalay? Kanino ang batang ito? Oo nga, kung kailan naman nabuntis. Anong ibig ninyong sabihin? Wala kaming ibig sabihin, nagtatanong lang. Siyempre, kay Tiankuo ito. Kung hindi sa kaniya, kanino pa ba? Talaga? Oo. Sige, kung ganoon magpa-paternity test tayo? Paternity test? Para saan ang paternity test? Dududa ka ba sa anak ko? Hindi sa nagdududa ako, kundi sinisiguro ko lang. Hindi maaari. Buntis ang anak ko. Bakit kailangan pang magpa-paternity test? Paano kung may mangyari sa bata? Makabago na ang medisina ngayon, maaaring kumuha ng sample sa pamamagitan ng pagtusok sa pamamagitan ng amniotic fluid. Kukuha ng amniotic fluid? Delikado iyan sa bata, ayaw ko. Sige, gawin natin iyan kapag nanganak ka na. Chu Tiankuo, tao ka pa ba? Hindi pa nga pinapanganak ang bata, iniisipan mo na agad ng paternity test. Ano ba ang tingin mo sa akin? Hirap na hirap akong dalhin ang anak mo, tapos ganyan ang itatrato mo sa akin. Kung ayaw mo na, sabihin mo lang, huwag mong idamay ang bata sa galit mo. Chu Tiankuo, kapag ang anak ko ay may masamang nangyari, hindi kita patatawarin. Huwag na kayong mag-away. Ayoko na. Anak, wag mo akong takutin. Wag kang gumawa ng hindi mabuti. Ma, ayoko na talaga. Hindi siya naniniwala sa akin. Para saan pa at nabubuhay ako? Wala ring tatay ang batang ito paglabas. Mabuti pang mawala na lang kaming dalawa. Huwag kang magsabi ng ganyan. Nandito si Mama, ako ang bahala sa'yo. Xiao Shou, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos, huwag kang gagawa ng masama sa sarili mo. Hindi naman ito mataas na gusali, hindi iyan makakatapos sa iyo. Kahit anong mangyari sa iyo, labas na ako doon. Chu Tiankuo, isang tanong lang. Kikilalanin mo ba ang batang ito o hindi? Kung hindi mo kikilalanin, sige maghiwalay na tayo. Pero anak mo ito at kailangan mong magbigay ng sustento. Nakasulat ng malinaw sa batas na kapag naghiwalay sa akin ang bata, magbabayad ka buwan-buwan at dapat mo itong bayaran ng buo para sa 18 taon. Tama. Nakalagay yan sa batas. Hindi mo matatakasan yan. Kailangan mong magbayad. Kaya pala, gusto mong gawing pera ang bata? Chu Tiankuo, wala kang kwentang magsalita. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan ng anak ko. Gusto mo ba siyang lumaki na walang ama? At wala ka pang balak magbayad? Huwag kang umasa. Tiankuo, walang kasalanan ng bata. Ano man ang pagkakamali ng matatanda, inosente ang bata. May karapatan ka bang sabihin yan? Sige, Anong sabi mo? sabi ko sige. Hindi na tayo maghihiwalay. Ikaw, Hindi ba buntis ka? Ipanalo mo ang batang iyan at pagkapanganak, magpa-DNA test tayo. Kung sa akin nga siya, tatanggapin ko at ibibigay ko ang sustento ng walang bawas. Maghintay tayong maipanganak ang bata para sa DNA test? At kung talagang sa akin ito, ay aaminin ko ito. Ibibigay ko sa iyo ang suportang pinansyal hanggang sa huling sentimo. Pero Bai Shue, sasabihin ko sa iyo, kung sa akin nga ang batang ito, magasama tayo ng maayos. Pero kung hindi ito sa akin, wala kang makukuha kahit isang sentimo at aalis kang walang bitbit kahit ano. Anong karapatan mo? Ayon sa batas. Nakasaad sa batas. Sa loob ng panahon ng kasal, kapag ang babae ay nagtaksil sa iba, ang mga anak na isisilang ay hindi obligasyon ng lalaking suportahan. Hindi lang siya aalis ng walang nakuha, ididimanda ko rin siya ng bigamya at panloloko. Hindi ba sabi mo sa akin ang batang ito? Kung ganoon ay ipanganak mo siya, makakahintay ako. Siya nga pala, ang bahay na ito ay pag-aari ko bago pa tayo nagpakasal. At bukas na bukas din ay papalitan ko ang mga kandado. Gusto mong tumira? Tumira ka sa bahay ng nanay mo. Ano kasi? Gabi na rin po kasi, mauna na kami. Oo nga po. May gagawin pa sa bahay. Kailangan na naming umuwi agad. Kuya Liu, hindi sa pinapagsabihan kita. Pero ang ginawa mong ito ay hindi tama. Tama po. Sa ganyang edad mo pa naman. Tama na, layas na kayong lahat.
Tara na. Huwag nating hintayin na magalit pa siya. Napakalas natin. Ganito tong mga balita pa ang kailangang marinig ngayong bagong taon. Ikaw ang may gawa nito. Ako lang ang mag-isang gumawa nito. Kung hindi mo ako nilandi, mangyayari ba ito? Sasabihin ko sa iyo, kapag tinanggal ako sa kumpanya, hindi ko ito palalagpasin. Nilandi kita? Liu Shixin, wala ka bang hiyang tao? Ikaw ang unang nagpadala ng mensahe at ikaw ang unang nagregalo sa akin. Liu Shixin, huwag mo siyang bintangan ng walang ebidensya. Walang bahid ang anak ko, ikaw itong matanda ka na walang hiya. Walang bahid? Walang bahid pero sumama ka sa akin sa kwarto? Liu Shixin, subukan mo pang magsalita ng ganyan. Ako pa ang nagsasalita ng kung ano-ano? Paano lumabas ang mga litrato na iyon? Hindi ba galing iyon sa cellphone mo? Ako, hindi ko rin alam paano niya iyon nakuha. Hindi mo alam? Bakit? Hindi mo ba nilak ang cellphone mo? Nilako. Ninakaw niya iyon habang natutulog ako. Eh bakit hindi mo binura? Tinabi mo pa talaga hanggang ngayon? Sinisisi mo siya ngayon? Kung hindi mo ginawa ang mga bagay na iyon, may litrato bang lalabas? Ikaw, Anong ako? Makinig ka sa akin, Liu Shixin. Kapag ang bata sa tiyan ng anak ko ay may masamang mangyari, magbabayad ka sa akin. bata? Malay natin kung sino ang ama niyan. Ano ang sabi mo? Sinasabi ko na ang bata na iyan ay hindi pa siguradong akin, hindi pa sigurado. Sa dami mong nakakasalamuha, sino ang nakakaalam kung sa labas ay may iba ka pa pala? Xiaoxio, wag mo siyang pansinin, halika na. Liu Shixin, tandaan mo ito. Darating ang araw na magsisisi ka rin. Hello Kuya Jiang. Ako ito, si Chu Tiangkuo. May pabor sana akong hihilingin sa iyo. Sige. Tulungan mo akong sundan ng isang tao. Alamin mo kung sino ang nakakatagpo niya araw-araw, kung saan siya pumupunta, sa lalong madaling panahon. Ang asawa kong si Bai Xue at si Liu Shixin. Bantayan mo silang mabuti. Mas maganda kung makukuhanan mo sila ng video habang magkasama. Mas mainam kung may recording din. Siguradong hindi akin ang bata. Pero hindi sapat ang mga litrato lang. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Bai Xue, humanda ka? Ipinatawag ko kayong lahat ngayon dahil mayroon akong mahalagang ia-anunsyo. Ano bang kailangang pag-usapan at tila nagmamadali ka? Nagpatawag ka ng board meeting sa unang araw ng bagong taon. Simula ngayong araw, hindi na hahawak si Liu Shixin ng anumang posisyon sa kumpanya. Ang mga stocks na hawak niya ay babawiin na ng kumpanya. Chu Tiangkuo, anong sinasabi mo? Ang sabi ko, tinatanggal na kita. Anong karapatan mo? Kami ng tatay mo ang nagtayo ng kumpanyang ito. Anong karapatan mong bawiin na lang ang lahat? Tama ka na ikaw ang nagtatag ng kumpanya, pero 10 taon na ang nakakalipas, inilipat mo na ang lahat ng shares mo sa pangalan ko. Ako na ang may-ari ngayon at ako ang pinakamalaking stockholder. May karapatan akong gawin ang desisyong ito. Tiangkuo, anong pinag-aawayan ninyong dalawa? Personal namin itong usapin, walang kinalaman ng kumpanya rito, hindi nito maaapektuhan ang ating operasyon, kaya huwag po kayong mag-alala. Chu Tiangkuo, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Matalik akong kaibigan ng tatay mo. Kung nakikita man tayo ng tatay mo mula sa kabilang buhay, matitimba niyang makita ang ginagawa mo sa akin? Naging malinaw na ako kahapon. Wala akong tito na katulad mo. At wala ring kaibigang katulad mo ang tatay ko. Sa inyong lahat, ituloy lang ang trabaho sa kumpanya. Tapos na ang meeting. Anong kailangan mo sa akin? Anak? Kanino ba talaga ang batang iyan? Sa iyo. Ano? Ang sabi ko, sa iyo ang batang ito. Kami ni Chu Tiangkuo ay hindi nagsama sa kwarto noong panahong iyon, ni hindi nga niya alam. Ikaw? Bakit hindi mo agad sinabi? Dapat sinabi mo agad. Ano namang magagawa mo kung sinabi ko? Ipapagawa mo ba siya ng paternity test o kakausapin mo siya ng harapan? Shixin, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Paano kita tutulungan? Pinaalis na niya ako sa kumpanya. Binawi na niya lahat ng stocks ko. Wala na akong kahit ano ngayon. Gumawa ka ng paraan para makuha yon. May bahagi ka talaga sa mga pag-aari niya. Marami kang kilalang shareholders sa kumpanya. Siguradong may gustong tumulong sa atin. Ilipat natin ang pera ng kumpanya. Ipat sa lugar kung saan hindi niya ito mahahanap. Okay na ang lahat. Nabubuwang ka na ba? Labag sa batas yan. Batas?
Papaalisin niya ako sa bahay, na walang kahit na anong matitira sa akin, hindi ba labag sa batas yon? Shiksin, itong nasa tiyan ko ay anak mo. Kung hindi mo iisipin ang sarili mo, isipin mo man lang ang kapakanan ng anak mo. Kukuha tayo ng pera at magsisimula sa malayo, at hindi na babalik kailanman. Hindi niya tayo mahahanap. Sigurado ka bang sa akin ang batang ito? Sigurado ako. Kung hindi ka naniniwala, magpa-paternity test tayo kapag lumabas na ang bata. Sige. Gagawa ako. Matagal na tayong magkakakilala dito. Kaya ako lumapit sa inyo ngayon ay dahil may gusto sana akong ihinging tulong. Ano yon? Gusto kong ilipat ang pondo ng kumpanya na nasa likwidong pera. Ilipat? Saan naman? Sa sarili kong account. Huwag kayong mag-alala, bibigyan ko rin kayo ng pabuya kapag nakuha na natin ito. $2 milyong para sa bawat isa. Kuya Leo, labag sa batas ang gagawin nating to. Anong batas? Ako naman ang nagtayo ng kumpanyang ito. Ang batang si Chu Tiankuo ang lumalaban sa akin. Hindi ko pwedeng hayaan na makuha niya ang lahat ng pera. Pero, $3 milyong. $3 milyong para sa bawat isa. sige, gagawin ko. Sasali rin ako. Halika, tagay tayo. Kapag tagumpay ang plano, nandito na tayong lahat sa iisang panig. Gusto kong ilabas ang perang nakalaan para sa mga operasyon ng kumpanya. Ilabas? Saan ililipat? Ililipat sa personal kong account. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mawawalan ng balato. Kapag nagtagumpay tayo, bibigyan ko kayo ng tig $3 milyong bawat isa. President Chu, nakuhanan ko na sila. Nagpaplano silang ilipat ang pondo ng kumpanya. Mayroon akong recording at mga litrato na ipadala ko na sa iyo. Gusto kong ilabas ang pera sa mga operasyon ng kumpanya at ilipat sa personal kong account. Kapag nagtagumpay na tayo, tig $3 milyong bawat isa. Liu Shixin? Talagang ayaw mo pa ring sumuko, ano? Hello? Attorney? Wang, may gusto sana akong hingin na tulong sa iyo. Tama. Tungkol ito kay Liu Shixin at kay Bai Shue. May hawak na akong bagong ebidensya. Gusto nilang ilipat ang mga pag-aari ng kumpanya. Bai Shue, Liu Shixin, sa pagkakataong ito, wala na kayong kawala. Shiksin, Anong ginagawa mo rito? namiss kita. Nung naalala ko ang huling dinner natin, sumasama ang loob ko. Nung pinagsasalitaan ako ng masama ng nanay mo, hindi mo man lang ako pinagtanggol. Alam mo naman kung anong klaseng tao ang nanay ko. Matapang lang ang pananalita pero mabait ang loob. Susuyuin ko na lang siya mamaya at magiging okay din ang lahat. Shiksin, kumusta na pala ang plano? Anong plano? Yung tungkol sa paglipat ng pera at ari-arian. Ayos na ang lahat. Pumayag na sina Lao Li at Lao Wang, kaya pwede na nating simulan agad. Talaga? Magkano ang maililipat natin? May pondo ang kumpanya na mahigit $20 milyong. Ililipat ko ang lahat. $20 milyong? Shiksin, ang galing mo talaga. Siyempre naman. Ako pa ba ang tinitingnan mo? Kapag nakuha na natin ang pera, aalis na tayo. Pupunta tayo sa ibang bansa kung saan walang makakahanap sa atin. Nakabili na ako ng mga tiket. 10:00 ng gabi ang lipad papuntang Thailand. Dapat isama mo ako. Siyempre, sino pa ba ang isasama ko kundi ikaw? Dala-dala mo kaya ang anak ko. Shiksin, alam ko namang ikaw ang pinakamabuti sa akin. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Pumunta na naman sila doon. Masyado talaga silang nagmamadali. Hello, Tia Bai. Si Chu Tiankuo po ito. Nasa bahay po ba kayo? May sasabihin po sana ako sa inyo. Tungkol ito kay Bai Shue. Pumunta po kayo sa bahay ni na Liu Shixin at tawagan niyo po ako pagdating niyo. Hello, Tito Wang. Si Tiankuo po ito. Pwede po ba kayong makausap ngayon? May emergency lang po. Nais ko po sana kayong imbitahan, pati na ang ibang mga shareholder ng kumpanya na pumunta sa bahay ni na Liu Shixin. Opo, importante po ang sasabihin ko. Tawagan niyo po ako kapag naroon na kayo. Hello, Tia Jiang? Ako si Tiankuo. Maaari mo bang tulungan akong ipaalam sa iba pa nating mga kamag-anak? Papuntahin mo silang lahat sa bahay ni na Liu Shixin. Oo, ngayon na dapat dahil may malaking kaganapan. Bai Shue, Liu Shixin, ngayong pagkakataon, tingnan natin kung ano pang idadahilan nyo.
Chu Tiankuo, bakit mo ba kami pinatawag dito? Oo nga, bagong taon pa naman. Ano ba ang napakaapurang kailangan mo? Tiangkuo. Maraming trabaho sa kumpanya. Mga ginoo at ginang, pinatawag ko kayong lahat ngayon dahil gusto kong mapanood ninyo ang isang palabas. Palabas? Anong klaseng palabas? Ang palabas na gawa ng anak ninyo. Chu Tiankuo, anong ibig mong sabihin? Dito muna kayo maghintay. At kapag tinawag ko na kayo, lumapit na kayo. Mama Bay, pumunta na kayo rito. Ah, Chu Tiankuo, anong ginagawa mo? Bakit? Anong nangyari? Diyos ko, Ito ay muli na naman silang nagkasama. walang hiya. Huwag tumingin. Huwag kayong tumingin. Kuya Liu, ano itong... Chu Tiankuo, sinasadya mo ito, hindi ba? Pinapahiya mo ang anak ko sa harap ng maraming tao. Ako pa ang nagpahiya sa kanya? Siya mismo ang may gawa nito sa sarili niya, tapos isisisi mo sa akin na napahiya siya? Ikaw, gusto mo lang talaga siyang mapahiya. Tama. Gusto ko nga siyang mapahiya. Hindi lang siya, pati rin ang isang iyan. Chu Tiankuo, ano ba talagang balak mong gawin? Anong balak ko? Gusto kong makita ng lahat kung anong klaseng mga basura kayo. Basura kami? Ako ang tiyuhin mo? Hindi mo deserve maging tiyuhin ko. Chu Tiankuo, wala kang puso. Paano na ako haharap sa ibang tao nito? May mukha ka pa bang ihaharap sa kanila? Chu Tiankuo, sobra ka na. Kahit pa may pagkakamali ang anak ko, hindi mo dapat siya ginaganito. Paano na siya mamumuhay nito? Anong paki ko sa buhay niya? Wala kang utang na loob. Tama na yan. Huwag na kayong magdrama. Dahil nakita na rin lang naman ng lahat, hindi ko na ito itatago. Oo, totoo ang relasyon namin. Anong magagawa mo? Kuya Liu, nababaliw ka na. Hindi ako baliw. Matagal ko nang gustong sumabog. Chu Tiankuo, hindi ba't plano mo akong sipain sa kumpanya? Hindi ba't kukunin mo ang mga shares ko? Sige, kunin mo. Wala akong paki. Wala kang paki? Oo, wala akong paki. Akala mo ba seryoso ako sa basurang kumpanya mo? Sasabihin ko sa'yo, nailipat ko na ang pera. Mahigit 20 milyong dolyar. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Nailipat mo na? Oo, nailipat na. Nasa personal na account ko na hindi mo matatagpuan. Di ba napakagaling mo? At sisibakin mo pa ako sa kumpanya mo? Sige lang. Bitbit ang perang ito. Tatakas kami ni Xiao Shui ng napakalayo. Maiwan ka rito at bantayan mo iyang basurang kumpanya mo. Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba palalayasin mo ako sa kumpanya? Sige lang. Kukunin ko ang lahat ng pera at tatakas kami ni Xiao Shui sa malayo. Maiwan ka rito at bantayan mo iyang kumpanya mong walang silbi. Chu Tiankuo, hindi mo inaasahan ito, no? Naisahan mo kami noon. Ngayon, kami naman ang nang isa sa iyo. Ang galing mo, mahal kong menugang. Ito, sobra na ang kawalan ng hiya rito. Kuya Liu, pati anak ng kapatid mo lolokohin mo? Anak ng kapatid ko? Tinuring ba niya akong tito? Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao at pinalaya sa kumpanya. Chu Tiankuo, talong-talo ka na. Wala na ang pera mo, wala na ang asawa mo. Ano pa ang natira sa iyo? Uncle Liu, akala mo ba talaga hindi ko alam? Anong sinasabi mo? Gusto mong ilabas ang mga pondo sa kumpanya para ilipat sa personal na account mo. Huwag kang mag-alala, may mapapala rin kayo rito. Kapag nagtagumpay tayo, tig 3 milyong dolyar kayo bawat isa. Higit 20 milyong dolyar. Ililipat mo sa personal na account mo? Nagawa mo ba? Matagal ko nang ni-freeze ang account ng kumpanya. Ang bawat sentimong ililipat mo ay nakikita ko. At kayong dalawa, pumunta kayo sa opisina ko bukas at mag-usap tayo. Shiksin. Huwag mo akong hawakan. Sa inyong lahat, tapos na ang palabas. Maaari na kayong umalis. Bukas, bumalik na kayo sa trabaho, magpulong ng naaayon. At ikaw, Bai Shui, ipapadala ko sa iyo ang divorce papers bukas. Nasa sa iyo kung pipirma ka, pero magkikita tayo sa korte. Tiankuo, huwag kang umalis, Tiankuo. Nakikiusap ako sa iyo, dala ko ang iyong anak, hindi mo kami maaaring talikuran. Anak ko? Opo, totoong sayo ito. Nagsinungaling ako noon, pero sa iyo ang batang ito. Bai Shui, kakabya mo lang sa piling niya at sinabing sa kanya ang bata. Ngayon sasabihin mong akin ito? Tingin mo ba sa akin ay tanga? Tama. Sa akin ang batang iyan. Chu Tiankuo, huwag kang magmalinis dito. Tumahimik ka. Tiankuo, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo. Kailangan ng bata ng ama. Hindi mo pwedeng pabayaan kaming mag-ina. Mag-ina?
Opo, nagpa-check up na ako. Isang lalaki ang bata, isang anak para sa pamilya ng pamilyang Chu. Ano ba talaga? Kanino ba ang batang ito? Paiba-iba ang sinasabi. Sino namang maniniwala riyan? Bai Shue, alam mo ba kung ano ang pinaka-pinagsisisihan ko sa lahat? Ano ito? Ano? Ang pinaka-pinagsisisihan ko ay ang saktan ka noong nandoon tayo sa hagdan. Pagkatapos ng sampal na iyon, nagawa pa kitang pagkatiwalaan. Binigyan kita ng pagkakataon higit sa isang beses. Pero sa bawat pagkakataon, niloloko mo lang ako. Tiangkuo, hindi mo pwedeng gawin ito. Ang dinadala ko sa sinapupunan ko ay dugot laman mo. Siya iyon. Siya ang lahat ng nanhaling sa akin. Naloko lang ang tito mo. Siya ang kusang nanhaling sa akin. Nagpapadala siya sa akin ng mga mensahe at binibigyan ako ng mga regalo. Nagawa ko lang iyon dahil naguluhan ako. Walang kasalanan ng tito mo. Liu Shixin, sinungaling ka. Tumahimik ka. Napakalandi mong babae. Matapos mong akitin si Tian Kuo, ako naman ang sinunod mong landiin. Ipinihiya mo na ako ng husto. Tian Kuo, ikaw na ang bahala sa kanya. Aalis na muna ang tito mo. Siya, tumatakas siya. Iniwan niya rito si Bai Shue at tumakas mag-isa. Chu Tiangkuo, ikaw ang dapat sisihin. Tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya natin. Tiangkuo, nagmamaawa ako sa iyo. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Tulungan mo ako. Ang anak na dinadala ko ay talagang sa iyo. Xiaoxue? Xiaoxue, anong nangyari sa'yo? Huwag mo namang takutin ang mama. Ma, ang tiyan ko, napakasakit. Tumawag kayo ng 911. May dugo. Malaking aksidente ito. Tiangkuo, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Iligtas mo po ako. Bai Shue, alam mo ba kung saan ka nagkamali? Ang pagkakamali mo ay, ginawa mo akong tanga. Tiangkuo, huwag kang umalis. Tiangkuo. Xiaoxu, ang bata. Wala na. Yung walang hiyang Liu Shixin, nagtago na at hindi na mahanap. Kahit si Chu Tiangkuo ay hindi pumupunta. Ang kaawa-awa kong anak. Ma, nag-isip na po ako. Sasabihin ko na ang katotohanan, ang lahat ng bagay. Ang tungkol sa bata, ang tungkol kay Liu Shixin, pati na kung nasaan na siya ngayon. Xiaoxue, nababaliw ka na ba? Kapag nagsalita ka, tapos ka na. Hindi pa ba ako tapos ngayon? Wala na ang bata, wala na ang asawa ko, wala nang natira sa akin. Ma, tatakas na si Liu Shixin. Bumili na siya ng tiket sa eroplano ngayong gabi, papuntang ibang bansa. Hindi ko hahayaang makatakas siya. Ikaw? Matapos niya akong saktan ng ganito, bakit siya ang makakatakas? Anong ginagawa mo rito? Narito ako para sabihin sa iyo ang totoo. Na ang bata ay sayo. At sa kanya rin. Hindi ko alam kung kanino ito. Noong mga panahong iyon, ay sabay ko kayong naging kasama. Noong mga araw na nasa out-of-town business ka, araw-araw akong pumupunta sa bahay niya. At nang bumalik ka na, ay pumupunta pa rin ako sa kanya. Minsan sa umaga ay kasama kita, at sa hapon naman ay pupuntahan ko siya. Maging ako ay hindi na malaman kung kanino ba talaga ang batang ito. Sinasadya kong hindi burahin ang mga litrato dahil gusto ko itong itago kung sakaling may mangyari sa hinaharap ay magagamit ko ito laban sa kanya. Masyado kang naging maingat at maparaan. At isa pang bagay, ang flight ni Liu Shixin ay mamayang 10:00 ng gabi, papuntang Thailand, magta-transfer siya sa Hong Kong, nabili na ang tiket niya. Sabi niya noon, ay isasama niya ako. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil galit ako sa kanya, iniwan niya akong mag-isa doon habang tumakas siya. Nararapat lang sa kanya yan. Hello, 911 ba ito? Gusto kong mag-report sa pulis. Paalam na, Chu Tiangkuo. Paalam na rin, Bai Shue. Maglaro na lang kayo dyan ng mag-isa. Ikaw si Liu Shixin. Sino kayo? Kami ang mga pulis sa airport. Suspek ka sa salang pangungurakot sa trabaho? Panloloko? Kaya sumama ka sa amin sa istasyon. Nagkakamali kayo? Wala akong ginawang krimen. Doon ka na lang magpaliwanag sa presinto. Chu Tiangkuo, Chu Tiangkuo. Ipinahamak mo ako, Chu Tiangkuo. Akusadong si Liu Shixin, nagkasala ng pangungurakot at panloloko dahil sa dami ng iyong mga krimen.
Inaatulan ka ng pagkakakulong ng 8 taon. Akusadong si Bai Shui, nagkasala ng panluloko. Inaatulan ka ng pagkakakulong ng 3 taon. Xiaobao, simula ngayon, tayong dalawa na lang. Tapos na ang lahat. Mula ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko.